sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito na nga, makikita na natin dito kung gaano ba talaga kasinungaling ang isa sa mga witness nitong si Senador Risa Hontiveros na si alias Rene. Pero bago tayo magpatuloy, hingila po ako ng konting pabor, sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV mo. Na nga, isa sa mga vloggers na pumunta doon sa Glory Mountain, na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy, itong si Bisdak Pilipinas. Ninakaw muna natin itong video ni Bisdak Pilipinas para ipakita natin kung gaano ba kasinungaling itong mga witness nitong si Senador Risa Hontiveros. Sinabi kasi niya na merong tawag nito, may mansion doon sa Glory Mountain. Mayroon ba talaga? Ipapakita natin ito sa video sa video ni Bisdak Pilipinas para malaman ng ating kababayan at yung mga kababayan naman natin na talagang may mga galit kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat mag-isip din kayo kung ano bang klase itong mga witness ni Risa Hontiveros, gaano ba kasinungaling. Ito na talagang mabubuksan na o matatanggalan na ng maskara itong si alias Rene kung gaano ba kasinungaling ito. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nandito na po kami sa Glory Mountain kung saan sinabi po ni Rene na umano si Tatay Digong, Vice President Inday Sara, ay pumunta dito sa Glory Mountain kay Pastor Kibuloy upang kumuha ng mga armas. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung saan umano naglanding yung helicopter na tinutukoy ni alias Rene, ni witness ni Risa Hontiveros, yung helipad. Tara, puntahan natin mga kabista. Helipad. Ayan po yung helipad. Restoration of lang isang hektarya Napapansin ko, ma'am, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, napakalamig po ng simoy ng hangin. Mataas po bang location na tulog? mataas yung elevation, nasa 2 years na actually na mag-ako. And then kaya siya malamig kasi napakarami na po ng fine tune ng tanim. So diba, nakatulong din talaga kasi ito yung naging project ni Pastor, ito yung advocacy ni Pastor para ma-restore po talaga yung kapaligiran, ang kalikasan. Ma'am, nasan po yung helipad na sinasabi ni Nature alias lover. Rene? Pagpasok po ng gate, ito po yung helipad. Sige ma'am, una ka ma'am. Yan, nandito po, kapapasok lang po natin sa Glory Mountain at pag nandito po si Pastor, ito po yung helipad. Dito po naglalang yung chopper. So, kung yung sinabi ni alias Rene, so nandito si Pastor at may dalang bag at papunta natin sa mansion. Makitingin na lang kung saan yung mansion. Nakikita niya kung meron. Ilibot natin mga kabista kung saan yung mansion. Baka na nalilay. Ito yung helipad po, ma'am. Excuse me. May mansion. May mansion daw, di ba sabi? Ay, di kayo na lang po ang tumingin kung may mansion o may Tingnan natin na hanapin natin yung gun store, hanapin natin gun store. Ayan po, ito literal po ito na Glory Mountain. Ayan o. Grabe. Nasaan ba yung mansion? Mga kubo lang ho na nandito. Mga bulaklak. Ayan, grabe oh. Paraiso. Tama nga yung sinasabi ni Pastor. Parang ang nasa langit. Pag pumunta ka po sa Glory Mountain, mga kabista ko, wala ho tayong nakikitang mansion ho dito. Teka lang, para maging patas din naman tayo. Balikan natin yung salaysay ni alias Rene sa Senado. Itong mga katanungan pa ni Senador Risa Hontiveros, talagang halata na talagang piki. Talagang hindi totoo. Scripted ito mga kababayan Kasi nga may may nakasulat na binabasa ni alias Rene. Yun ang ito ipapakita ko sa inyo para naman maging patas tayo kung sinungaling ba talaga itong witness nitong si Senador Risa Hontiveros. Muna balikan natin itong nangyaring Senate hearing. Ito yung salaysay ni alias Rene na picking witness ni Senador Risa Hontiveros. Nahalata na nila na ako po ay may agam-agam. Pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na Iyak-iyak pa siya pag-aralin sa Jose Maria College.
Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain. Ayan, Glory Kung Mountain. saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, Oh, scripted. sinasampal niya po kanya at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Na, Minsan po Mansion. pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha? Tulad ng lahat ng resource persons under oath kunwari ka pa. makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos Bulol-bulol pa. after, nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung Halata Ang talagang kinukuha- sinungaling. from the bag, tapos ito po ay nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't Yeah. ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid, nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan?
Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then doon sa may pinto po. Lapit lang. Okay. So, ganyang ilang metro Oh, yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Yun ang yan yung salaysay ni alias Rene. Paano kayo nasisigura ni Senador Risa Hontiveros yung ganitong mga kasinungalingan? Pero baka naman talaga, may mansyon naman talaga dito sa sinasabing Glory Mountain na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Ituloy natin yung panonood sa video ni Bisdak Pilipinas. Kung talagang may may mansyon ba? Pag sinasabi kasi nating mansyon, mga kababayan, ang nasa isip natin, malaking bahay yan, malaki. Ito, panoorin natin ito kung meron ba talaga. Baka naman nagsasabi ng katotohanan itong napakasinungaling na witness na ito. Wala, mga bulaklak. Mga bulaklak po. Ayan, wala po tayong nakikitang mansyon. Merong mga pine trees na nandito, mga bulaklak. Grabe ganda ng bulaklak, oh. Para kang nasa langit dito. Lamig. Lapitan natin yung mga bulaklak sa baba, mga kabisda. Kasi ito yung helipad na sinasabi, oh. Tapos may mansyon daw agad dito dinala sa mansyon. Ayan, oh. Ayan po yung mga bulaklak. Ito yung inaalagaan ng mga hardinero. No? Ayan, oh. Ang bulaklak, oh. May bahay Grabing dun, ganda. mga kabisdak. Hindi naman mansyon yun. Ano lang, simpleng bahay lang, oh. Mamaya, puntahan natin, oh. Kapi-kapi lang yan, sir. Hindi mansyon, sir. Hinahanap namin yung gun store. Nasaan ba? Okay, maghanap tayo doon sa taas. Sige, Hanapin natin na. Pakita natin ngayon, T-Virus. Dalhin po namin kayo sa taas, ha. Entrance pa lang to, sir. Ito yung helipad, oh. Para makita niyo po talaga kung Grabing sinungaling talaga. Tol, kamag-anak mo ba si Rene? ewan, hindi naman. Sinungaling sobra naman. Ito yung pinaka-entrance, mga kabisdak. Ipapakita po natin sa buong mundo ang Glory Mountain, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So titingnan natin yung sinasabi niyang kung saan pinaglalagay yung mga sako-sakong baril, kasi sabi niya gun store na to dito sa Glory Mountain. So yun, Hanapin natin. hanapin natin yung sinasabi niyang yung gun store natin dito sa Glory Mountain. So titingnan talaga natin kung may gun store ba talaga dito. Sir, ito po yung mga bulaklak to. Papalibot natin camera natin para malaman nila hinahanap yung mansyon tsaka gun store, ha. Ayan, puro puno. Ayan, puro puno yan, ha. Puro puno at saka bulaklak. Ito mo, ang driver natin, oh. Sir, pinapahirapan kayo dito? Hindi. Nahirapan sa karunya ni sir. Ayan, ha. Yan po. Ay, grabe, ang lamig dito. Lamig? Sobrang lamig, sir, no? Sobrang lamig dito kasi yun nga, maraming mga pine trees na Maraming dito. Restoration and beautification. Merong nakalagay ito na Glory Mountain. Ayan. Sir, ito yung pinaka... Glory Mountain. Yan, ha? Glory Mountain talaga tayo, ha? Glory Mountain. Ayan, sir. Yan. Welcome to Glory Mountain. Glory Kung saan Mountain. sabi ni Alias Rina, merong Mga baril daw dito. Sako-sako pang baril. Ako. hanapin natin. Hanapin natin. Meron, sir, bato, oh. Dasalan yan na to, sir, bato. Napakagandang area dito to rehabilitate yourself pag may may kasalanan ka, may violation ka. Lahat naman siguro ng mga religious organization, may mga disciplinary actions. Pero hindi physical. Hindi physical. Dito is spiritual. Ayon sa sa salita talaga ng ating dakilang Ama na you have to pray, you have to
to find some time for yourself to talk to God. Ganyan lang. Sir, yung Glory Mountain, sir, ito ay exclusive for the Kingdom of Jesus Christ members lang ba? Itong Glory Mountain, welcome naman dito yung mga yung mga tawag nito, even mga believers. So may mga protocol lang na mga sinusunod. Yun nga, papaalam pa doon sa central bago tayo makapasok po dito. Yan. So ito talaga, ang nagbe-benefit talaga nito mostly is yung mga kagaya namin na mga workers ni Pastor, and at the same time yung mga members. Dito na tayo sa tuktok, sir. Anong meron dito, sir? Sir, ay, kita nyo po yung Davao. Ay, grabe yung Davao City, oh. Saka sir, yung ceremonial shrine, yung ginawang Dato Pamulingan. Ayan. Yung sa IPIS. Yeah, sa IPs. Na confer si Pastor as Dato Pamulingan. So that's the historical site. Yang merong, ayan. Sir, ito yung ginagawa, sir. Ito kagaya nito, mga hardinero, sir, no? Yes. Workers sila dito. Yeah, sir. they are full-time miracle workers kagaya namin. So kami lahat nandito nakikita ninyo, we are full-time miracle workers po, or full-time kasi sa sa ibang missionaries kasi yung alam nila. So missionaries kami, full-time missionary workers or full-time miracle workers. Sila naman na-assign sila dito sa Glory Mountain. So, sila yung nangangalaga ng mga halaman, mga bulaklak, yan. At saka yung si Alias Rene, dito din siya na-assign. Dito mismo sa Farm 4. Ito. Ang layo nung helipad. Helipad, oo. Paano niya makita? Ganun kalayo. Matarik pa. Oo. Siguro kung may chopper, makikita niya, pero hindi niya makikita yung bumaba sa chopper. Ito po yung isa sa mga trabaho ni Rene, kagaya po nila, nagtatanim ng mga bulaklak, sir. Yes, bulaklak. Pinapaganda yung area. Actually, si Alias Rene, hindi nga ganito talaga yung ministry niya. Paggawalis po siya ng kalsada. Yun lang talaga. Kinukuha yung pine trees na, mga leaves ng pine trees. So, hindi totoo na hardinero siya? Hindi talaga, hindi tagawalis talaga. Hindi pa nagjo-duty yan. Nakatago lang palagi sa kwarto. Tamad, tapos biglang merong issue na gano'n. Yes, gano'n. Ito yung Glory Mountain, ha? Ayan. Sir, naghahanap kami, sir, ng sir, yung gun store. Nasaan ba? Haba-haba ng biyahe natin, wala tayong nakita, sir. Sir, ayan, for the record, wala hong mansyon. Walang mansyon dito. Ayan, si Bisdak Pilipinas na mismo yung naka-witness po mula sa entrance hanggang dito sa pinakadulo. Wala siya nakita. Kasi kami taga dito, wala kaming mansyon talaga dito at walang gun store. Ito si Brother Roy, taga dito talaga yan, dito na-assign yan. So walang mansyon, sir, no? Wala talagang mansyon. So walang mansyon talaga tayong dito naman si Bisdak Vlogger. So kita din niya sa sa sarili niyang mga mata na wala talaga mga mansyon dito. So yung mga pinagsasabi talaga ni Rene, mga talaga, mga puro kasinungalingan. Invento na mga kwento, tapos walang katotohanan lahat. Ito na yung pinaka-end point ng Glory Mountain. Isa to sa pinaka-end point. May pinaka-end point pa nito, yung tinatawag naming Farm 4. Yun, masyadong malayo na yun. This is the end point of the cemented road. Ito yun. Pero ang area hanggang dun pa. So, pero ito yung developed area pa. yes. So, yung kung saan naka-assign si Rene, nandun sa mababang area nito, yung tinatawag na Skynet. So, puntahan natin. Mamaya puntahan din natin yun. Puntahan natin yung Skynet kung saan siya nakadestino dito. Nung time na nagtatrabaho, ewan ko ba kung nagtatrabaho, parang walang trabaho ata. Na-assign pero hindi siya hindi talaga nagtatrabaho. Kumakain lang. I'm sorry Totoo naman, sir. pero totoo naman eh. Totoo naman. May mansion yata ako nakita eh. Yan, Ay, Yan na, yung madam, mansion. ito ba yung Yan ang mansion sabi mansion. ni Karine? Ganda naman ang mansion na to. Ano to, kubo? Kubo lang to, kubo. Ito yung, dito yung natutulog si Pastor. Dito natutulog si Pastor, ito yata yung sinasabing mansion. Mansion ba to? Yan yung mansion. Yan yung mansion, Kubo lang. Sus, ang kapal na mukha mo rin eh. Ito mansion, Ikutin natin para baka sabihin ninyo, sa likod lang,
Sa harap naman. O, tingnan mo. O, yan ba? Yan, kitang-kitang mansion ito'y video ni Bisdak Pilipinas. Magpapasalamat muna tayo, ninakaw natin yung video ni Bisdak Pilipinas. Kung gusto niyo mapanood yung kabuang video na ito, bisitahin niyo lang ang kanyang YouTube channel, Bisdak Pilipinas. Yun ang kitang-kita naman kung gaano kasinungaling itong si alias Rene. Nasaan yung sinasabi mo, Senador Risa Hontiveros, na mansyon? Mali yung pagkasulat ng script nyo. Dapat kubo ang nilagay nyo doon. Baka maniniwala pa yung mga tao. Mansyon, tapos naglagay ng tent, doon nilalatag yung mga baril. Tapos si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte ang nagbubuhat ng isang bag ng baril. Kaya bang buhatin ni Pangulong Duterte yun? At sinabi pa ni Pastor Kibuloy itong si alias Rene ay umalis ito ng Kingdom of Jesus Christ 2021. Tapos si Pangulong Duterte pumunta doon 2023. At hindi kasama si tawag nito si Vice President Inday Sara Duterte. Na si si Pangulong Duterte lang ang pumunta doon. Kaya napakasinungaling. Kaya sabi ni Pastor Kibuloy, yan ang iharap ko sa akin na witness. Tapos napakasinungaling. Magdebate na lang tayo sa labas. Wag lang sa Senado. Inahamon nga ni Pastor Kibuloy itong si Senador Risa Hontiveros na magdebate sila. Basta wag lang sa Senado. Yan ang dahan-dahan nang lumalabas talaga yung katotohanan kung gaano ba kasinungaling itong mga kinuhang witness. Siguro inisa-isa pa ng KOGC na ilabas yung katotohanan. Kasi mga kababayan, lahat ng record ng member ng Kingdom of Jesus Christ ay nasa loob na kahilira yan. Daig pa nga siguro yung gobyerno natin ngayon. Kasi yung record talaga nila, lahat ng member nila, lahat ng mga tumiwalag na nandoon pa rin, pati record ni alias Rene kung ano bang dahilan kung bakit umalis itong si alias Rene doon sa KOGC. Yun ang kayo na lang din yung bahalang umusga. Maraming nagsasabi sa atin na binabayaran daw tayo, tapos may mga nagmumura pa sa atin. Hindi naman natin sinasabi na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay walang ginawang kasalanan. Wag lang naman yung gagawin namang tanga yung mga yung taong bayan na ipakita nila yung witness nila na napakasinungaling. Halata naman. Yan ang hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Bago tayo pala magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Teka lang may signal ba ako rito? Shoutout na lang kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Trabajador Mix Vlog, kay City Saleha Baguhan, kay Hidisa Burbi, kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Ma'am Jis ng Japan. At sa lahat-lahat shoutout na lang sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga KOGC, shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.